Morning po mga kababayan, ma'am sir, this is Jam, the Filipino channel, ang inyong pong lingkod. So today is January, February, December 29 December 13, 2025 at tayo ngayon ay papunta dito yan sa may Dadas, Lechon, sa may Chino Roses Avenue po yan, extension Fort Bonifacio Taguig po to. At dadalhin po natin yan sa may Rivera Street, Merville. Merville, Parañaque. Malayo na tayo Okay, so magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sakaliwan po na marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private, may yan ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatupan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatupan sa labas. Ano po? Magbabalik na tayo mamaya natin paglaban ng mga yan at ang mga kargamento at produkto ay isinasakay pa sa mga barge at idinadaan pa sa mga pantalan. Ayon sa Pangulo, 1.1 billion pesos ang ginastos para sa retrofitting na tulay, pero magpapatuloy ang rehabilitasyon nito at inaasahang matatapos sa ikatlong quarter ng 2026. Isinisi ng Pangulo sa katiwalian ang kapabayaan sa San Juanico Bridge. If proper maintenance was carried out on San Juanico, we would not have to do any of this. Kung yung every 3 years ina-inspeksyon, inaayos, wala tayong gagastusin na kahit natin. Ang tinig ni Pangulong Bongbong Marcos, kasama ng Pangulo sa muling pagbubukas ng tulay, si Public Works Secretary Vince Dizon at Pangulong Subsidiarang Pedro Montes sa nagpagangkin na hindi kasama si Leyte 1st District Representative Martin Romualdez. Mga kapusong computer, abay makinig ha, attention muna. Oo, lakas na konti radyo, pati TV. Mula December 17 hanggang January 4, hindi muna papayagan ang doubling surge sa pamasahe sa Transportation Network Vehicle Service o yung mga gumagamit ito ng TNVS tuwing mataas ang demand. Tugod yan ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa napakaraming reklamo laban sa mga nagkakansin ng TNVS drivers at napakataas na pasahe dahil naman sa surge fare system. Ang buong surge fare naman ay dapat mapunta sa TNVS driver at hindi sa kumpanya. The TNC shall not collect any share, commission, or impose a service fee derived from the surge price component of the TNVS fare during the implementation of this memorandum circular. Ang tinig ni Attorney Greg Pua, board member ng LTFRB, nababahala naman ng grupong TNVS Community Philippines sa naturang memorandum na nagpababa sa surge pricing cap ngayong holiday season. Direkta umano nitong tatamaan ng kita ng driver dahil kapag tinawasan ang surge price sa panahon ng peak. Sa muling pagkilala ng People Management Association of the Philippines sa Super Radio DZBB. Magandang umaga, mamaan, at lahat ng limang bye-bye. Ito nga, Attorn. Itong problema sa booking ngayon, pagkatagal-tagal, ang konti, pero kasi holiday season, lang naman magdagdag, pagdating naman ng Enero, baka naman sumobra yung dami ng konti. So ano po nakikita nyo ngayon, Attorney Ariel Inton, yung mga nareklamo sa inyo? Well, alam nyo, maganda yan. Ikaw, first-hand experience ka, kaya, parokyano ka ng mga TNVS. Ngayon, ibalik natin ang, let's go back a few years ago. Nung wala pa mga TNVS, o nag-uumpisa pa lang yan, hindi pa TNVS ang tao dyan, kundi Uber Grab, dahil yun lang yung kumpanya. No?
mas, ano yun, ika nga, yan eh, lumago dahil nga sa mga establishong taxi driver, Oo. di ba? Yung mga nangontrata. So, it was a solution before na kaya ang LTFRB at that time, if you can recall, board member ako ng LTFRB. So, we regulated the TNPS. No? At that time, ang mga TNPS, mostly, kung sino yung may-ari ng sasakyan, siya rin ang driver. Kaya wala tayong masyadong problema dyan sa cancel booking, kasi siya yung owner mismo. Oo. At hindi full-time, part-time yung di ba? Oo. At, Pero ngayon, at iba na. malinis ang kotse. Oo. Ang bango, kanya yun eh. Correct. Pero ngayon, iba na. Mas marami ngayon ay parang taxi na yung may-ari na sasakyan, pinamamaneho na niya sa iba. Parang operator Oo. ka. Operator driver. So, ano yan isang rin yan dun sa nagiging problema. Now, dito ngayon tayo sa ngayon, no? Yung, ang magandang, na dapat pa rin yung protection. Kailangan pa natin. And that's what LTFRB is trying to do. No? Yung pong usapin ng first fair search, no? LCSB already raised that issue 3 years ago. No? 2022 pa. Ang sinasabi namin, no? Sa fair search, parang, kasi dati, ilang Pasko na itong kanamagin, ilang Christmas Eve na nagiging, reklamo ng mga mananakay. Ano ba yung fair search na yan? Paano kinocompute? At bakit ganon ang computation? Oo. That was our issue before. At kailan dapat i-post? No? Oo. So, what LTFRB is now is, hindi ang, sabi nila, this is temporary. No? Hindi pa ito yung final na fair matrix because everything nila ito. So, Drop off po. Ano, 30 Riviera lang? 30 Riviera. Hindi, kumbaga, this is not yet the final fair matrix. Kumbaga sa masasabi, parang provisional fair. Ito, provisional fair reduction. So, gagawin ito. Bakit ginawa ng LTFRB yun? Kasi nga, marami ang nagsusubok na cancel bookings, saka yung mga, yung hindi nagbubook, no? Kasi dalawang klase yan eh, cancellation saka ignore. Pagka cancel booking, ang ibig sabihin doon, kunyari, nag-book ka, in-accept na ng driver. Oo. No? Tapos, kinancel ng driver. Yan yun, refusal to convey pagdating sa TNPS. Bakit? The moment na in-accept ka na, meron na kayong kontrata na ikaw ay isasakay at dadalhin ka sa iyong destination safely. Ngayon, natural, meron ng kontrata. Pag kinancel niyo yun, that is what is equivalent to refusal to convey. Kasi refuse ka niya, di ba? Oo, tama. Ngayon, ang sabi ng LTFRB, papatawan niya ng multa. Walang bago doon. Dahil dati pa, refusal to convey is a franchise violation. No? That there are sanctions like first offense, 5,000, gano'n. Basta joint administrative order yun. So, yun, ginawa ng LTFRB, nilinaw lang kung ano ang refusal to convey pagdating sa TNPS. And what is that? When you cancel the booking that you accepted. Yan. So, there's nothing new there. Ngayon, bakit nagkaroon ng ganitong masyado na reaksyon? Well, because ang mga TNPS sabi, mumultahan ka agad ako pagka kinansel. Hindi po. Remember, LTFRB is a quasi-judicial agency. No, ibig sabihin, para silang judge sa ganitong sitwasyon. Ang una nila matatanggap ay hindi multa, kung hindi show cause order. Oo. Kung sakali may nag-complain, may show cause order. Bakit? Kaya hindi dapat multahan o tanggalan ng CPC, yung prangkisa. So, paliwanag mo bakit mo kinancel yung booking. No?
No? Remember, ang may-ari ng sasakyan, hindi yung PNC, Thank hindi you. yung kumpanya. Kung hindi, private person, yung may Oo. CPC, operator, tao yun. No? Ngayon, pagka gano'n, paliliwanag nyo ngayon sa LTFRB, kinancel ko po kasi yung pong destination niya, marami na pong na-hold up yan. Oo. O kaya, yun, meron Wala tayong- gasolina. Pwede na Oo. sabihin yun. o kaya, kinancel ko po kasi naplatan po ako, magtatagal. Yes. So, may paliwanag, may Oo. panahon na magpaliwanag. Yes. Pero ito nga, pero ito kasi, attorney, kumbaga, mabilis bang kumbaga, file ng complaint? Yun kasi, Okay. busy pa naman Kaya ako maganda ngayon. yan. Oo. Maganda yan. Oo. Tama kayo, Mama Ana. Ang mga pasahero will not go to that extent. No? Mhm. Napakadalang ng pasahero. Ang gagawin niyan ay ikaw, sige, popost kita sa social media. Yan. Pag pinost, maaaring makita ng LTFRB o LTO at ipapatawag yun mo to proprio or under initiative. Mhm. Kasi, although ang sa LTFRB, ang kailangan mo ay Ay, ayan, so na-drop natin sila. mag-file ng Maraming salamat po. God bless. ng Paalam po. complaint.